kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Balangkas niya'y walang kamalian, tunay na makatotohanan ang bawat kanyang ginagawa sa balat ng lupa. Walang makatatarok, makalilirip na ganap sa kanyang mga panukala, maliban ang kanyang espiritu na sa tao'y binahagi upang matutunan kung anong uri siya bilang tunay na magulang, wagas sa tapat kung magmahal. Kaya halina, halina, halina mga mahal ko, inyong kilalanin ang tunay na Ama nyo. Sa gayon, sa puso nyo'y ikintal na totoo. Siya'y wagas at malinis at di katulad ng tao. Kaya't pagsumakitan, pagsumikapan, na siya'y makatulad ninyo sa papaanong kaparaanan sa pagmamahal na wagas. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po sa mga nagbahagi. Walang tao na lahat ng kanyang pangarap ay nakamtan niya ng ganap. Lahat ng kanyang gusto ay nakukuha niya. Natatanggap niya o dili kaya ay nagiging kanya lahat. Walang taong hindi nabigo. Lahat ay may kabiguan. Iba't iba lamang pagkabigo. Kung ang tao ay nabigo, ang Ama'y nabigo rin. Kung ang Ama'y nabigo, ang Kristo'y nabigo rin. Kaya't pantay lamang. Lahat kung susuriin ng tao, walang nabigo na hindi anak ng Ama. Kaya kung tunay kang anak niya, tularan mo rin ang kabiguan man niya ay nakakamtan sa mga anak niyang minamahal. Patuloy pa rin siyang nagpaparaya, nagpapakumbaba, umuunawa, walang sawa, walang tugot, na sa tao ay umaasa. Isang araw, siya'y ganap na makilala, ganap na matanggap, ganap na papurihan, pasalamatang walang humpay, ng bukal sa kalooban at di pagpapaibabaw. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameniana. 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 Naranasan nyo na baga magising kayo'y walang gana? Dinanas niyo na ba ang kayo ay pagmulat ng mata, parang iba ang inyong pandama? Dumaratal ito sa tao para makita niya ano ang kailangan niya. Papaano niya maiibsan ang gayong pandama? Kapag naalala niya ang kanyang Ama at nagunita niyang may Kristo pala siya, kapag sinambit ang pangalan niya, doon patutunayan ng Ama ang kaibang pandama pala ay maaring ginhawa. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagmulat ng mata, anong dapat gawin? Anong dapat isipin? Papurihan ang Ama, pasalamatan siya, at unahin muna ang dumulog sa Kanya. Hindi yaong pagbangon mo. Sabi nga ng Kapampangan, tulandong nakapas. Sabi niya, tulandong naka, kapaman mga di. Sabi ko noon, ano ba ibig sabihin ng tulandong naka, kapaman mga di? Kakaripas ka na kumbaga, lahat, aalisin mo na yung gagawin mo na lahat. Tapos, wala ka pa namang di ka pa naman nagdasal, sabi. Malalim na Kapampangan, sa mga naririnig ko po yun sa lola ko. Tulandong nakanganay apo, kapaman mga di. Ilang taon pa lang ako noon. Sapagkat ang lola ko noon, tatandaan mo ito po, ba't ba ang lola ko binahagi ng espiritu?
Bago po yun mahiga, sabi niya, "Kin Diyos ko magkera," sabi niya dun sa ulo na niya, yung unan. "Kin Diyos ko magkera, kin Diyos ko matudtod, kin Diyos ko migising, kin Diyos ko mibangon." Sabi ko, ano po ba ibig sabihin? Naning burina sabihan ni Tapo. Sabi ko, anong ibig sabihin nun na po? Sa Diyos ako mahihiga, sa Diyos ako matutulog, sa Diyos ako gigising, sa Diyos ako babangon. Kay ganda po, ano? Sige nga po, ulitin ninyo. Sa Diyos ako mahihiga, sa Diyos ako matutulog, sa Diyos ako gigising, sa Diyos ako babangon. Ibig sabihin, bago siya bumangon, ay Diyos ko, salamat po, nakatulog ako ng mahimbing. At pagbangon pa niya, magdadasal, salamat sa aking apo na natutunan ko sa kanya. Kaya tinaglay ko po yun hanggang sa ako'y magdalaga, hanggang sa ako'y mag-asawa, hanggang sa ako'y magkaapo. Magkaanak, magkaapo, magkamadugang na. Sabi ko, Diyos ko magkera, Diyos ko matudtod. Ngayon, isang araw, may text po yung anak ko, sabi niya, "Mama, ano nga po ba yung tinuro mo sa akin?" "Ano yung tinuro ko?" "Yung bago matulog." Ano ibig sabihin nun sa Tagalog?" Pinaliwanag ko. "Siyang gagawin mo yan kahit kailan ka ako. Sa Diyos ako hihiga, sa Diyos ako matutulog, sa Diyos ako gigising, sa Diyos ako babangon. Lahat sa buhay mo, pinagkakatiwala mo sa buong magdamag." Buhay po ba ang Diyos? Kaya, yung nakalakihan mong maganda na napulot mo, kapag tinaglay mo sa paglaki mo, at magkaedad hanggang sa nabubuhay ka, napakaganda. Kaya, may tinuro ba ang inyong mga anak sa kanilang mga anak at nakuha nila sa inyong mga lolo't lola? Magandang pundasyon yun, ano po? Ilan naman kaya ang lolang nagtuturo sa kanyang mga apo? Na may oras sa kanyang apo. Kung minsan may lola, ay wag mo nga eka akong istorbohin. Yung pala, nagtotongit. Buhay ba ang Diyos? Wag mo nga eka akong istorbohin. Yung lola ko po ang bisyo nun nganga. Dumakdak ng nganga. Kaya natuto rin akong umanga nun. Sabi ko, pero ano po ibig mensahe niyan? Ano man ang natutunan mo, nasa sayo rin para tanggalin mo. Abay, nakikita ko namumula ang ngipin ko. Aba, nakakahiya, tumatawa ka mapula. Ako rin mismo, inalis ko yun. Tama baga? Ano po mensahe ngayon? Kung ano man ang nakasanayan mo at nagkaisip ka, dapat pag-aralan mo na nakakasama sa'yo, ikaw mismo alisin mo. Kaya lang may tao, alam ng masama, masarap eka sa bibig Basta masarap sa bibig, kahit masama, walang bali sa kanya. Ano po yaon? Alak, sigarilyo. Pag alam mong makakasama sa'yo at di makakabuti, ano mang sarap niyan, alisin mo. Ano pa po? Alam mo nang masama ang butong pakwan sa'yo. Masarap sa bibig, ngata ka ng ngata. Sumakit na naman yung bato mo, sino may kasalanan, bibig mo o ikaw? Mamahal, kay buti po ng Ama, napakadakila niya. Ang lahat pala, kapag ginawa mong tama, mali man, may tatama mo. Ang lahat ng totoo, hindi man totoo, para sa'yo, kapag ginawa mong totoo at nagpakatotoo ka, matatama ang buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Kay bait ng Diyos, kay buti niya, maliwanag niyang tinuran, "Anak, ipaparam ko sa iyong kaisipan ang lahat ng kaganapan sa iyong buhay, mabuti man at di mabuti. Maganda man at di maganda. Masalimot man at hindi masalimot. Hanggang sa kasalukuyan. Subalit, manakanak akong idaratal. Ano man ang kaganapan, kung ano ang nais kong ilahad, kung ano ang nais kong ibahagi, itatala kong muli at ibabahagi mo sa iyong kapwa kung kapupulutan ng aral." Salamat, Panginoon. Walang pagkabulang salita mo.
buhay kang nangungusap sa pamamagitan ng Espiritu. At ito po, ang itinala niya ngayon, ang aking natutunan na maganda sa aking pinagmulang ninuno. Kaya kayo po, mayroon bang nababalik sa diwa ninyo na tinuro ang inyong ninuno, ang inyong magulang, na ngayon ay nababalik-balik niyo sa isip niyo na maganda ang naging kaganapan? May itinuro ba sa inyo na hindi niyo sinunod at kayo rin ang napahamak? Kung ano ang tinuro sa inyong hindi niyo nasunod at kayo ay napahamak, dapat huwag niyo ninyong ulitin pa, nang sa gayon, huwag nang muli kayo'y magkamali pa. Buhay ba ang Ama? At yan ang aral ng Kristo. Yan ang mga bahagi ng Espiritu sa panahon ng Kristo na itinala at tinuro sa mga alagad. Kaya't kung ano ang itinuro, naging kaganapan sa mga tinuruan ay nakinabang. Kaya, isa ka bang tinuturuan ngayon? Kung makikinig ka, kung susunod ka, kung tatanggap ka, may pakinabang ka rin kakamtan. Buhay ba ang Diyos? Kaya, humango tayo mula sa Efeso. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga mapangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga gawang iyon, ang Diyos ay napupuot sa mga suwain. Kaya't huwag kayong makikisangkot sa kanila. Dati, nasa kadiliman kayo. Ngunit ngayon, nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay ng sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip, ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat na nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Magbangon ka mula sa mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Ilan kaya ang katauhan na nagsasabing, ako'y nasa mabuti ng gawain. Ako ay nagliwanag na, natutunan ko ang kabanalan. Subalit, hindi niya nililisyaan ang makapagdudulot ng kanyang pagkakasala. Hindi niya iniiwasan ang makapagbibigay ng kanyang kasalanan. Hindi niya ginagawa ang kanyang natutunan. Hindi niya sinusunod ang ganang kalooban ng sa kanya'y kinilala. Ilan kaya ang mga nakakilala na ang patuloy na ginagawa ay ang nakilala niyang mabuti at tama? Ilan kaya ang alam niyang mali ang kanyang ginagawa na dapat ay huwag niya nang ipagpatuloy, kundi bagkus kung papaano siyang nagliwanag, yaon ang manahan sa kanya at huwag ang dilim na sa tuwina'y umaagaw sa kanya. Ilan kaya ang nagnanasa, naganap niyang makilala ang Diyos niya at sa kanyang pagnanasang pagkilala upang lubos niyang makilala, siya na mismo ang mag-aaral sa sarili niya, ang tuturo sa sarili niya upang gawin niyang tama tumpak ang buhay niya sa bawat araw. Ilan kaya
ang may takot na, sapagkat nakilala niya ang kanyang Panginoon, na siya mismo ang tatalikod sa hindi niya mabuting nasimulang gawa. Ilan kaya ang sasabi sa sarili, huwag mong gawin yaan, huwag mong tunguhan yaon. Yamang ikaw ay nakakilala sa matuwid at tumpak sa Diyos ng liwanag. Mga mahal, isa ba kayo sa nagliwanag at lumilis siya na, umiiwas na sa makapagkakasala sa inyo? Purihin niyo ang Ama, malakas ang Espiritu niya sa inyo. At di ganang pagkatao niyo ang nagaharit nangunguna pa, kundi siya ganang siya, nang dahil tinanggap niyo ang Espiritu niya. Subalit, ilan kaya ang nagsasabing nasa liwanag na, nasa katotohanan na, subalit ang ginagawa niya ay wala sa liwanag, wala sa katotohanan. Gawin mo na ngayong gumising sa pagkakahimbing. At nang sa pagising mo, makita mo ang totoo na ang sarili mo siyang dinadaya mo. Hindi ang kapwa mo, hindi ang kung sino, kundi ikaw mismo na nagtataglay ng liwanag na sinasabi mo, na nasumpungan mong katotohanan, subalit lisya sa katotohanan, wala sa kaliwanagan ang iyong ginagawa. Hindi mo batid ang buhay mo. Hindi mo tarok ang kalooban ng Ama, subalit ikay natatarok. Hindi mo sukat ang kanyang gagawin sa iyo, ang iyong tutunguhan, subalit siya'y sukat na sukat ka, abot na abot ka niya. Kaya't kung magpapakatotoo ka, ang lahat ng maaabot niya para sa iyong dapat ay makuha mo, makamtan mo, matanggap mo, patuloy niyang ibibigay, sapagkat siyang kinikilala mo at sinusunod mo na bilang nakakilala sa Kanya. Mga minamahal, masarap kilalanin ang sa inyo'y bubuhay. Masarap tanggapin ang sa inyo'y magpapalaya. Masarap kilalanin ang lahat ng tama at ang pagkakamali ay madaling itakwil. Kung ang damdamin mo'y nasa katotohanan at ang nangingibabaw sa iyo ay ang liwanag na dulot ng Kristo, yamang ika'y tumanggap at nakakilalang ganap. Walang hindi mahina sa mga tukso. Lahat ng tao'y marupok at mahina sa tukso. Lamang may espiritong magpapatatag, magpapatibay, kaya't kung kilala at tinanggap na ng bawat isa, ang tinanggap mong yaon sa sarili mong buhay, sa iyong pagkatao, siyang magpupunlat, magpapatibay ng lahat ng katatagan at katapatan sa iyong sarili, sa iyong isip, sa iyong damdamin. Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya nga, hindi dapat magawa ng tao at hindi dapat maging katwiran ng tao yaong sinasabi na gusto kong magbago, subalit di magawa ko. Kundi ang sabihin mo, sa aking pagsusumakit at katapatang pagtanggap sa Diyos ng liwanag, walang mahirap para ako'y magbago. Manapa ang sabihin mo sa tuwina, mahirap man para sa akin, subalit nang dahil may tinanggap ako, ang mahirap para sa akin, maganyang sakit tutup din. Yaon, mapapatotohanan ang sinumang tinanglawan na tunay ng liwanag ay nasa kanyang buhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan na sa tao ang pagsusumakit, pagsusumikap para maganap ang pagbabagong buhay. Subalit, kung sasabihin mo, hihintayin mo pa ang Ama mo para ikaw ay ganap ng baguhin, matagal nang ginawa ito sa iyo. Bata ka pa lamang, nais niya'y maging mabuti ka. Nung magkaisip ka, nagpapakilala na siya
Hindi mo siya nakilala. Nang tumanda ka, higit mong kinilala ang sarili mo at kapwa mo kung ano ang kakamtin mo, kung ano ang makukuha mo, kung ano gagawin mo. Subalit, kung nakilala mo siya sa iyong buhay, na siyang nangangalaga sa iyo, na siyang bumubuhay sa iyo, na siyang nagbibigay ng patnubay mo, maluwat mo na siyang kilala, subalit ikaw ang ayaw kumilala. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya nga, ang sumuko ay may isinuko. At ang may isinuko, ang kanyang sinukuan, siya ang nagbigay ng higit sa kanyang inaasahan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya lamang nahihirapan ang damdamin ng sinuman, hindi ganang damdamin ng Ama ang pinagahari niya. Subalit subukan ninyong lahat, mga minamahal ko, ang damdamin nyo'y ibigay nyo sa Ama. Siyang pagariin nyo, walang mahirap na damdaming dadamhin, madarama kayo. Kundi bagkos, lahat ng magaan sa damdamin, ibibigay niya para sa inyong nagmamahal, kumikilala, gumagalang, tumatanggap, at sa Kanya'y nagpakaganap. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Maliwanag po ba? Naunawaan niyo po ba ang mensahe? Maliwanag po ba ang pahayag? Sa mga nakakaunawa, maliwanag na tatama sa diwa. Sa mga nadidilim at nagdidimlan pa ng isipan, malabo ang dating sa pangunawa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga, mula kay Isaias, maliwanag na sinambit ng Espiritu na hinayag sa lupang ito ang katotohanan na nais ng Ama. Kaya niyong pakinggan. Wika pa ni Yahweh sa kanyang bayan. Hindi sinisira ang mabuting ubas. Kinakatas ito upang mapagpunan ng mabuting alak. Ganyan din ang aking gagawin sa bayan kong Liyag. Ang tapat sa aking ililigtas. Sa bayang Israel, pagpapalain ko ang lipi ni Huda. Ang lupang mabundok, mamanahin nila. Ang mga hinirang na tapat sa akin ay doon titira. Sasambahin ako ng mga lingkod ko. Sila ang aakay sa kawan ng tupa at ng mga baka tungo sa pastulan. Sa lambak ng Saron, sa gawing kanluran, at sa lambak Akor, isa ring pastulan sa gawing silangan. Ngunit kung si Yahweh ay inyong itatakwil at pinabayaan, pag inyong nilimot ang bundok ng Sion, ang bundok kong banal, pagsigad at Meni, na Diyos-Diyosan ang pinaglingkuran, kayo'y mananagot at parurusahan. Nakatakda kayong sa tabak mamatay. Yan ang magiging inyong kapalaran. Sapagkat nang ako'y tumawag sa inyo'y wala isa mang tumugon at nakinig sa akin. Ang aking nakita sa inyong ginawa'y pawang kasamaan. Kaya nga't ganito ang sabi ni Yahweh. Ang mga lingkod ko'y maraming pagkain, samantalang kayo'y aking gugutumin. Ang mga lingkod ko ay paiinumin, ngunit kayo naman ay aking uuhawin.
Ang mga lingkod ko'y pawang kagalakan ang tatamasahin. Samantalang kayo'y aking hihiyain. Sa laki ng tuwa ay mag-aawitan niya ring mga lingkod. Samantalang kayo'y tataghoy na hapdi at sama ng loob. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sinong totoo at tapat at nakipagtotoo sa Kanya, na tuwirang gugulapiin ang kanyang sarili't buhay na pahiram niya. Sino nga ang sa Kanya'y kumilala sa wagas na pag-ibig niya at magagawa niya sa bawat anak niya, na tunay na siyang inasahan at nakipagtutokang anak niya, na pinabayaan niya at nalugmok ka sa dusa. Samantalang kung ikaw ay nasa Kanya, taga-aliw mo siya, lingkod na matapat, matatawag kang anak. Kaya't ito ang naiba sa nagpapakatotoo sa Kanya. Pananaw ng kapwa niya ay kahabag-habag siya. Subalit, lihis sa Kanyang kaukulat kaalaman, maligayang maligaya siya. Sapagkat anuman ang dinaranas, anuman ang pinagdaraanan niya, sa hirap man at dusa, may Amang umaaliw sa Kanya'y nagpapaligaya. At siya ang tapat na nakikipagtapat. At siya ang totoo na nakikipagtotoo. Amang hindi kayang liripin ang magagawa niya sa mga lingkod na nakikipagtotoo. Kung pagmamasdan ay walang nagagawa ito, subalit kung susuriin, araw-araw paglingap niya ay nasa sayo. At siya ang pawang katotohanan, mga anak niyang minamahal. Sapagkat kung ikaw ay nasa piling ng Kanyang Espiritu, hindi lamang mga bagay ang kasiyasiya sa'yo, hindi lamang salapi ang ikaliligaya mo, bagkus ang salita niyang sa'yo'y namumutawi, at sa isip mong siyang naghahari, siyang nagbibigay tanglaw sa buhay mong taglay, at ika'y liligaya habang nabubuhay. Kaya, sa pamumuhay mo araw-araw, sa hindi mo namamalayan, sa hindi mo naksisilayan, kumikilos siyang buhay, ika'y nagigitla na lamang sa Kanyang kahiwagaan. Kaya, ika'y ba'y anak niya, na nagsusumakit, na gumawa ng tama, na nagpapakatotoong lumisya sa mali at kapagkakasala? Bakit ka nahahabag sa sarili mo? Kung malinis ang diwa mo, malinis ang papasok sa iyo. Kung malinis ang puso mo, walang puot na maghahari sa damdamin mo. Kundi bagkus, ang pag-ibig na nadarama mo, anuman ang hirap ng buhay mo, hindi mo alintana sapagkat bawat araw, kinukup-kup ka ng iyong Ama. Kaya, katatakhan ka ng kapwa mo. Batid nila kay hirap ng buhay mo, subalit payapa kang humihinga, payapa kang natutulog, payapa kang gumaganap, payapa kang nagsasalita. Sapagkat, ang sarili mo ang nagpapausad, ang nagpapagalaw, ang nagpapatibok ng galak sa puso mo, yaong Ama mong hindi mo nakikita. Sapagkat siya'y totoo at tapat sa iyo, yamang anak kang sa Kanya'y kumilala. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. At yan ang malaking pagkakaiba ng ginugugol ang oras niya sa bawat paghahanap buhay at pagkita ng salapi, at ang gumugugol sa pagpapakabanal, samantalang wala man siyang gayon, maligaya siyang nabubuhay. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya't ang salita niya ay totoo kung magturan siya ay tapat, tulad ng Kanyang Ama na sa Kanya ay marapat. Nekarameneyahanam, sapagkat sa liksik ng Ama ang loob ng Kanyang mga anak. Buhay ba ang Ama?
Buhay ba ang ama? O tao, mahal ko kayo. Kaya nga't kung totoo kang anak niya, luha sa mata mo'y ipaparam niya. Kaginsagin-say magigitla ka, sapagkat totoo na pagkilos sa buhay mo, masurpresa siyang totoo. Kaya, anak ka ba niya? Magtiwala ka. Huwag puro takot ang para sa bukas mo, sapagkat batid mo kung ngayong maghapon ay di umulan, sa gabi napapaulan niya. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ano nga bang dapat mong isipin pa bilang anak kaniya kung totoo ka sa kanya na nakilala at nadama mo'y siya? Sa salita mo pa lamang, babalangkasin pa lang ng dila mo na nasa isip mo pa lamang, basang-basa niya na. Kaya, sa gawa mong mabuti, doon kanya sinusukat, doon kanya inaalok, at doon ka aaliwin. Kaya magpakatotoo ka, tapat ang ama mo. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Siya'y hindi maaring linlangin. Sasabihin mong ika'y nagbago, sasabihin mo ika'y totoo. Batid niya kung sino ka, kilala kang anak niya, kaya't kung ano ang panloloko mo, di mo siya maloloko. Buhay bang ama? Katotohanan ang sa akin tinuturan, kaya kung tapat ka totoong anak niya, sa salita'y maglimi ka. Magandang umaga, sa katanghalian, at pahapon, mamaya. Buhay bang ama? Anong ibig kong ituran? Sa maghapon may umaga, tanghali, at hapon. Kaya nga tinatlong parte ng ama, umaga, tanghali, hapon. Totoo, at totoong totoo. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, bumabalangkas ng buhay mo. Kung totoo tapat ka sa umagang pagmulat mo, dala mo'y problema. Sa tanghali na iibsan, sa hapon ay wala na. Buhay bang ama? O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kung ito ang pag-asa nyo at pananalig nyo, magaganap sa buhay nyo. Kaya nga maliwanag na tinuran, sa pananampalataya mo, gumaling ka. Sa pananampalataya mo, nakalaya ka. Sa pananampalataya mo, sumaya ka. Sa pananampalataya mo, nabuhay ka. Buhay ba ang Diyos? Kaya, sa pananampalataya mo, makatatawid ka. Sa pananampalataya mo, makakasadyad ka. Sa pananampalataya mo, magtatagumpay ka. O tao, katotohanan, ang sa akin tinuturan. Gawin mong matapat ang pananalig mo at pananampalataya. Ikaw ay sasaya. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Kanina umaga po ay sabi ko magbibilad muna ako. Nandun po ako. Ako mag-isa nagsasalita ako. Pumayat ako, sabi ko, pero hindi ko mulubot ang balat ko. Bakit yung iba ako nagpapapayat? Iniinom pa ng kung ano-ano. Tapos, pag pumayat naman, kumulubot. Ako po ba kumulubot? Yan ang Diyos ko. Buhay na buhay siya. Buhay po ba ang Diyos? Baka sa iniinom mo na yan, magka-side effect pa yan. Kaya, maglingkod ka ng maglingkod. Matatagtag ang cholesterol mo, matatagtag ang bad cholesterol mo, matatagtag ang ano mo. Aray. Hindi ka aray. Kundi, sabi mo, wow, sexy na ako ngayon ah. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mami na mahal. Katotohanan. Kaya
sabi ko po, sana ko, anak, may kulang. Kasi po naman wala naman o sige. Di ko naman masabing, umuwi ka na lang. Sapagkat, iwanan ba yung asawa? Siyempre, hindi alam. Kaya, anak, kahit naman mataba ang tao, basta mabuti lang, it's okay. Buhay po ba, Diyos? Kung sexy ka nga kako, at sama naman ang ugali mo, hindi ka kalugod-lugod sama. Tama po ba? At wala ka ako anak sa sexy yan. Nasa pananampalataya. Maraming sexy ka ako, walang anak. Ano? Kaya, hintayin mo ka kung takda ng Diyos sa'yo. Huwag kang malungkot, huwag kang mabahala. Basta manalig ka. Nananalig ako, magkakaapo ako sa'yo. Kaya, alam ko, ibibigay yun ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung si Sarah, baog, matanda na tigang pa. Kung si Sarah at Abraham, 25 taon, naghintay, nagbata. Ako, wala pa ka ako 10 anak ha. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ganyan ang nais ng Ama. Magtibay ka sa pananalig mo. Hindi yung kapag pumapasok, naku, baka, yung baka-baka mo, hindi totoo sa pananalig yan. Pag ang tao nagsalita ng baka, hindi totoong nananampalataya. Mayroong alinlangan siya. Kaya huwag mong sasabihin ng baka sa Diyos mo dahil hindi siya baka, siya ito to. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Hindi siya baka. Hindi siya yung sinamba na baka. Yung guya na maliit. Siya ay totoong Diyos. Kaya huwag kang magsalitang baka. Sapagkat kaya may baka hindi maganap yun na. Baka hindi ko kamtin yun na. Baka hindi ko kaya makuha yun na. Baka kaya hindi ako makapasa. Baka kaya, puro baka. Kaya naging baka ka. Sapagkat ang Diyos mo ay di baka. Siya ay ang katotohanan, tapat kung magturan, manalig kang anak niya. Siya'y buhay, nakikilos sa iyong buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kapag may baka, alisin mo na. Huwag kang tumuloy. Huwag kang tutuloy. Kapag baka kaya ako hindi makapasa, umuwi ka na. Sapagkat may baka ka. Baka kaya ako hindi matanggap, umuwi ka na. Baka kaya ako hindi matuloy, umuwi ka na. Sayang din ang lakad mo. Bakit? May baka ka Subalit, bahala ng Diyos sa akin. Nananalig ako, hindi ako pababayaan. Sigurado! Nauna ang Diyos mo, ginabayan kanya, sinubaybayan kanya, kaya binuksan niya ang kalangitan. At nakita mo ang kanyang pagpapala. Buhay ba ang Diyos? Nako, baka hindi ako gagaling dyan Baka hindi ako gagaling. Baka gagaling. Dapat, nananalig ako, ako'y gagaling. Mga mahal, ganon ang Diyos nyo, masuri. Subalit, magandang manuri. Ang tao, mapang-uri, palpak ang suri niya. Kaya, magpakatotoo ka. Kung paano kang nanunuri, pasuri ka rin sa Ama mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Yan ang pawang katotohanan. Ano pa ang marami sa tao? Ewan ko ba? Teka muna. Kailan ka ba magbabago? Ewan ko ba? Kailan ka ba magbabago? Teka muna. Huwag. Kapag sinabi ng Diyos mo, anak, ngayon din ay magbago ka. Huwag kang opo, kundi gumawa ka. Huwag kang opo, kundi tumalima ka. Huwag kang opo, puro ka pangako, puro napapaso. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, katotohanan ng aking tinuturan. Inyong pagnilayan, kung hindi totoo ang nasa banal na aklat, na hinahanap ng mga mangangaral, na binubunyag ng mga mangangaral, subalit hindi naman nagpapakatotoo. Ba't hindi pa isarado yan kung kita lamang ang hanap mo? Baka sa bandang huli kung kumita ka nga dahil sa banal na salita, ang balik niyan sa kaluluwa mo.
Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat binigay ng libre, ibinaba ng libre, pamahagi mo ng libre. At pabayaan mo na ang nagbaba ng libre, siyang magbayad sa iyo ng ganti. At pag ginantihan ka, hindi man pagdaka, karakarakay eto na, baka isang araw ikay sinurpresa. Maligaya mong kakamtin ang ganti niya sapagkat hindi mo siya dinaya, kundi nagpakatotoo ka sa kanya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, pagharian kayo tao. Ay, may tatanong pa po ba kayo? Mayroon po ba kayong katanungan? Kung wala kayong tanong, sa Ama kayo magpakatotoo. Mayroon po ba kayong daing? Mayroon pa po ba kayong hinaing? Magpakatotoo. Ang lahat ng hinaing at daing, batid ng amayaan. Wala sa kanyang malilihim, gahib laman ang buhok mong nalaglag sa pagsuklay. Kaya ang bawat kahinaan mo, sa kanya mo ibigay. Ang lakas niya'y ipahihiram, habang ika'y nabubuhay. Buhay ba ang Diyos? Ang lahat ng kulang sa'yo, manalig kang anak niya. Siya'y kapunuan, sapagkat siya'y sagana. Kung lahat lamang ng anak niya ay totoo sa mundo, wala sanang nagugutom kung mga walang buhaya. Buhay ba nga ma? Alam kong sasabihin ng tao, kailangan makalaya ang mundo, kailangan mawala ang mga manlilinglang, manlolokong tao. Ikaw nga isa ka doon. Paanong makakalaya ang mundo? Dapat ikaw magpakatotoo ka rin na hindi ang sarili lamang ang iyong bibigyang kasiyahan. Nang sa gayon, kasama mo ang Ama, kasama mo ang Kristo na magpapalaya sa mga anak na alipin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Takang swertihan na lang yan. Kakarampot ito. Pagka winika niya, manahlik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manahlik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Kung ang anak mo ay mahina, ikaw na magulang, magpakatatag ka sa pananalig at pananampalataya para nang sa gayon ang anak mo ay mapatibay ng pananalig mo sa Ama. Kung ang anak mo ay hindi pa malapit
at di pa niya makilalang ganap at di pa niya maunawaan ang kabanalan, ikaw na magulang, magpakaganap ka, magpakatotoo ka, para ibigay mo sa anak mo ang natututunan mo. Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko. Hindi ikaw na magulang ang una pang magpaparahuyo para ang anak mo'y lumayo sa pananalig sama mo. Kaya, marami ka bang pinagdaraanan? Suriin mo, baka may kulang o kaya'y may kalabisan. Kung nasuri mong wala, magalak at magpurit maghintay, makalalaya ka rin naman. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Di ako galit, ha? Di ako galit. Kaya lang hindi ko po kayang pigilin yun Kaya, kung pipigilin nyo ako, itatali nyo akong ganito, ay kayo itatali ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, mga minamahal, salamat sa Ama. Uy, purihin ang Ama. Pagbebenta mo na yung mga tito. Buyer, dumating ka na. Kasi baka gusto nyo bumili. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kapag sinabi mo, Panginoon, pahingi naman ng ulan, kanino ka ba ihihingin yan kundi sa Kanya lang? Kapag sinabi mo, Panginoon, pahingi nga ng hangin, kanino ka nga ba hihingin yan? Wala namang magbibigay sa iyo yan. Panginoon, pahingi ng araw, kanino ka nga hihingin yan? Wala namang magbibigay niyan. Panginoon, pahingi nga po ng buwan, sino nga ang magbibigay niyan? Siya lang ang may-ari niyan. Pahingi nga po ng tinglaw, pahingi nga po ng ganon, lahat ng tanglaw sa Kanya ang liwanag na tanglaw. Pero pag sinabi mo, pahingi nga po, Panginoon, ng pagbabagong buhay, ikaw, magbago kang buhayan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kapag sinabi mo, Panginoon, bakit hindi pa rin ako nagbabago? Tanungin mo sarili mo. Huwag ang Panginoon mo tinatanong mo. Ikaw mismo magtanong sa sarili mo, sapagkat ikaw ay binabago niya, ayaw mong sumunod sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Panginoon, bakit po hindi pa rin nagbabago yun? Ba't di pa rin nagbabago? Ba't ang dami mong nakikitang hindi nagbabago? Ba't hindi ang sarili mo baguhin mo? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Yan ang sakit ng tao. Ang nakikita ay ugali ng kapwa niya, gawa ng kapwa niya, sarili niya hindi makita. Kapag sinita mo yung kasalanan niya, ibabalik niya sa iba. Ba't ako na lang nakikita mo? Bakit yung iba ka hindi mo? Mapalad ka kung lagi kang nasisita, sapagkat mahal ka ng Ama. Buhay ba ang Diyos? Kapag hindi ka na pinansin ng isang nagmamahal sa'yo, wala nang pagmamahal yan. Halimbawa, asawa mo, hindi ka na pinapansin. Hindi ba? Nadadama mo pa ba yung pagmamahal doon? Kung naman pinapansin lahat sa iyo, yung mali mo lamang, abay magalak ka, ang Diyos yaon. Sapagkat gusto niya ay matama ka. Kung naman ang pumapansin sa iyo, makasalanan din at ikay pinapansin, huwag mo siyang pansinin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Simple lang. Sino ka para magtuwid sa akin? Kung yung ginagawa mo, hindi mo magawang magbago Ako tutuwid mo. Tuwid mo muna sarili mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, para di ka mapahiya, ituwid mo sarili mo bago ka magtuwid ng kapwa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Maraming tao na nagkukunwaring mabait, mabuti. Dahil kaya lang. Dahil may kakayahan lang. Paano yung nagpapakabuting totoo kahit walang kakayahan? Dapat yun ang makita ninyo. Dapat yun ang napakita sa inyo ng Ama. Dapat kayo, wala man kayong magawa sa kapwa nyo, magpilit kayong may magawa, magsumakit kayong may gagawin, sapagkat di lamang sa bagay kayo makagagawa ng mabuti sa inyong kapwa.
Kapag mabuti ang puso nyo, may magagawa kayo sa kapwa nyo. Buhay ba ang Diyos? Sino kinalugdan ng Ama? Sinong nalugod sa pananaw niya? Sinong nakalulugod? Yung naglaglag ng karampot o yung namili na malaki binigay? Sapagkat ganun ang Ama, sa puso sumusuri, hindi sa gawa mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung binigay mo man ay malaki, ngunit para magpropaganda at magpalaki ka ng pangalan mo, hindi totoo yan sa Ama. Tama po ba yon? Subalit kapag binigay mo, kahit na napakakontit hirap ang loob mo dahil gusto mong lakihan, wala kang maibigay, kalugod-lugod ka sa Ama mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, sa inyong lahat, huwag niyong isipin kung bakit at ano ang wala kayong maibigay sa kapwa niyo. Mahalin niyo lang ang kapwa niyo, may naibigay na kayo. Tulungan niyo lang sa pananampalataya, sa pananalig ang kapwa niyo, may naitulong na kayo. Iyahon niyo lang sa pagkakamali ang kapwa niyo at may tama niyo, may naibigay na kayo. Lahat ng pamamarang mabuti ay kayang gawin ng isang malinis ang damdamin, ng isang malinis ang isip, ng isang may pag-ibig. Subalit, gaano man ang kalaki na ginagawa mo sa pananaw ng Ama ay hamak ka, sapagkat kung ito'y ginagawa mo para lamang sa ikaw, ay tingalain ang kapwa mo, nagkakamali ka. Nasa banal na aklat ang tinuturan ko, mga minamahal, sapagkat kung ganang kuntsing ay di mangangaral, di mangungusap, hindi duluwal sa inyo bilang tao. Subalit, kung kayo'y may pandinig, kayo'y nakarinig. Ne karameneyahanam, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam. Alalaumbaga, sumainyo ang paghahari ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Sang araw ako'y nakahiga. May pinabatid po sa akin ang Espiritu. Anak, tama baga itong itatanong ko sa iyo? May nasisilayan akong samahan. Kung magbigay yaong anak kong yaon, ang sabi niya ay, ganito ang binigay ko, ganito ang binigay ko sa samahan namin. Subalit, mayroon siya kang kamag-anak na hirap, ayaw niya namang tulungan. Tama ba ito, anak? Sabi niya sa akin. Ama, wala po ako itutugon sa iyo. Baka magkamali ako ng sagot ko. Subalit ikaw ang magpabatid sa akin kung tama po yaon o hindi. Anak, ang kalugod-lugod sa akin, anak, ang mahalin totoo ang kapwa niyo tao. Buhay po ba ang Diyos? Naiyak po ako. Salamat at di ako sumagot. Baka kung ang sinagot ko, palagay ko po hindi. Baka nasubukan ako. Subalit ang tinugon ko, Ama, hindi ko po alam. Kayo po ang nakaalam. Batid niyo po ang lahat. At yaon ang tinugon. Mamahal, pakatandaan ninyo, kung iniibig nyo ang kapwa nyo, magagawa nyong mabuti, ng bukal sa puso nyo, ng tama sa gawa. Subalit, kung wala kayong pag-ibig, mahihirapan ninyong gawin ang mga bagay na dapat ay tama nyong iaalay. Kaya, ang nais ng Ama, mag-ibigan kayo.
Ibigin ninyo ang kapwa nyo tulad ng pag-ibig sa inyong sarili. Doon, kapag kayo ay may pag-ibig, inibig nyo'y siya. Ama ang naghari sa puso ng bawat isa. Kaya't kung ganito ang magaganap at gagawin ng tao, mayroon pa kayang magagalit sa kapwa-tao? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nagkaramanayana, nagkaramanayana, nagkaramanayana. May nagkwento po sa akin. Pagkatapos ng kwento na yan, pinatotohanan sa akin ng ama. Si ate ko Eka kung magbigay dun sa samahan nila 70,000, ganito Eka, kasi Eka para lumago yung samahan nila, pero yung ganun. Pero Eka naman, kami Eka, hindi man na niya mabigyan ng ganung kalaki. Pag Eka nagbigay sa amin, sabi pa, salamat Ama, may patotoo ka. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, nakakatuwa. Akala kasi ng iba, kapag nagbigay ka, sa ganito, sa ganon, sa ganyan, ligtas ka na. Kaya dito po, sa dambanang ito, hindi ko po niloloob ng pwersa ninyo, ang kakayahan nyo ay ibigay nyo dito, sapagkat hindi yaw ng kaligtasan nyo, kundi ang puso nyo ang ibigay nyo sa Ama. Buhay ba ang Ama? Subalit, maraming salamat po, dahil buhay nga ang Ama, hindi niya kami pinababayaan. Salamat sa mga nagmamahal na totoo, na hindi sinusukat kung sino ako, kung sino kami, kundi totoo dahil nahahabag sila sa ginagawa namin na walang bayad, kaya sila ang sa amin ay nagpapagala. Kaya masaya kami. Kaya sa takdang araw, Apo Kunching, siguro marami. Eto, tataas kong daliri ko. Maliwanag ang tinuran ng Espiritu. Hindi lalagpas sa daliri mo, anak, ang pahatid kong anghel sa inyo. Maglalabing 2 taon na yung gawain ito. Nagsimula lang akong magkaanghel nang mawala ng trabaho ng asawa ko at mapapatid ang PC ko. Sapagkat di ko rin kagusto at ginusto ng pinaglilingkuran ko. Subalit, hanggang ngayon, wala pang lumalagpas sa daliri ko. Dahil buhay ang nangusap at buhay ang kong sumusunod sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Kaya, gusto nyo bang mabuhay ang salita ng Diyos sa inyo? Magpakatotoo kayo. Gusto nyo bang matupad ang sinabi niya sa inyo? Maghintay kayo. Gumawa kayo. Maging totoo kayo. Maging tapat kayo. Hindi ngayon sinabi, kampante ka na, totoo na yun. Bakit hindi pa nagaganap ka? Nakipagtotoo ka ba? At sa kabila ng mga sinabi na yun, hinanap mo ba ang katwiran ng Diyos o dating gawa mo, ginagawa mo pa rin? Anong hinahanap mo sa Diyos na nagsalita? Totoo siya. Hindi naman si Apo Kunching ang humabi ng salita. Hindi naman si Apo Kunching ang nagsalita sa iyo. Hindi naman si Apo Kunching ang kumatang isip. Dahil totoo ka, magpapakatotoo ang nagsalita sa iyo. Kung si Apo Kunching, si Kunching na mismo ang nagsalita, huwag kang maniwala. Subalit, dahil si Apo Kunching ay kaugnay sa Apo, totoo sinasabi. Kaya kung totoo ka, magpapakatotoo rin ang nagsalita sa iyo. Ngunit kung di ka nagpapakatotoo, huwad, wala kang kakamtan. Buhay ba ang Diyos? Kaya, yan ang sikreto.
Magpakatotoo ka sa nagsalitang hindi katang isip at di sinuri, kundi nauri na. Sapagkat parating ka pa lang dito, kilala ka na nang nagsasalita. Kaya kung maniniwala ka at sa paniniwala mo'y may kalakip na gawa, magaganap sa iyo ang tinuran. Subalit kung hindi, at para kang, maniniwala ako, totoo kaya yun? At kung minsan naman, pinatutupad kahit di ka naniniwala para magpakilala sa iyo nagsalita'y buhay, hindi ka pa rin nagising. Isang araw darating ka na naman paiyak-iyak. Sapagkat, ba't po ganon? Ba't po ganyan? Bakit? Nagpakilalang hindi mo kinikilala nang ikay magtungo rito at may ginawang mabuti sa iyo, pagkatapos wala na sa iyo. Pagkatapos ngayon ay nang lumayo na ang espiritu at wala kang alam kundi dumulog lang, wala kang alam kundi maghingi lang, wala kang alam kundi magpakinabang lang. Subalit di mo kinikilalang nagbibigay sa iyo ng lahat. Siya po kunching din, nilalayuan para hindi ka na makausap. Buhay ba nga ma? Yan ang di nyo alam. Sapagkat hindi naman loko-loko ang nakikipag-usap sa inyo at hindi naman manloloko ang nakikipag-usap sa inyo. Subalit ginagawa niyong manloloko at loko-loko. Kaya, ba't wala na pong sinasagot niya si Apo Kunching? Ba't hindi na nga nagsasalita si Apo Kunching? Patotoo na hindi ka na gustong kausap ng espiritu. Sapagkat di ka totoo. Marami ka lang ginugusto. Marami kang tinatanong. Hindi ka naman naniniwala at di ka nagbabago. Buhay ba nga ma? Kaya, gusto mo bang maniwala? Gusto mo bang magtiwala? Huwag sa tao, sa Diyos na di mo nakikita. Gusto mo bang kamtin ang hinihiling mo? Hindi naman tao kinausap mo, tao lang ang kaharap mo. Bakit di ka nagpakatotoo? Kaya, totoo ka ba? Nananalig ka ba? Nasusuri yun, nasusuri yun, nasusuri yun. Kahit sabihin mong opo, oo, pagtalikod mo, iba na naman ang isip mo. Kahit magtampo ka, umalis ka, sige magtampo ka, may babalik sa iyo ang Ama, may ipapalit sa iyo. Sapagkat ang Ama nagsusugo ng tao rito, siya rin ang nagpapaalis, kundi totoo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya ang nananahan dito ay totoo, nagpapakatotoo, at yung umaalis, hindi totoo. Sasabihin niya maka-Diyos siya, sasabihin niya maka-Diyos siya, sasabihin niya maka-Diyos siya, pero nasaan ang Diyos niya? Ba't di siya nagbabago? Ang totoong maka-Diyos at totoong nasa Diyos, nagbabago. Tama po ba? Kaya pag nagalit ka, kay Kunching huwag kang magalit. Sa nakipagtotoo sa iyo, doon ka magalit at makikita mo kung anong gagawin sa iyo. Kaya si Kunching, tagalahad lang. Tagapagsabi lang, tagapagpahayag lang, subalit hindi nagpapatupad. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Pawang katotohanan ng sakit tinuturan, tao, mahal ko kayo. Sikretong malalim na mababaw pakinggan, sa taong makatotohanan, nagliwanag na lubusan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat kung si Kunching lamang hindi maglilingkod sa inyo, hindi tatayo dito, hindi mangungusap sa inyo, kaya't kung nakikipagtotoo kayo, sa di nyo nakikita, may gagawin sa buhay nyo. At kung demonyo naman, pasasamain kayo. Subalit inuulatan kayo, tinatanglawan kayo, nang magliwanag kayo at magbago. Kaya sino kaya ang nag-uulat sa inyo? Yan tao ang pagnilayan mo, pagbulayan mo, tantuin mo, nang may makuha ka, pag-uwi mo'y taglay mo. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, tao ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, Diyos ko, tama ko.
Kung nagtatanong kayo, nagtatanong din ako eh. Panginoon, bakit po ba dati tuwing kaharap ko yun kung ano-anong minimisahe mo sa kanya, kung ano-ano sinasa. Ba't po ngayon walang dumaratal? Anak, sinasayang lang ang salita ko. Hindi naman tumitimo sa puso't isipan niya. Hindi naman nakikinig na totoo. Bakit? Ako ba anak ay di marunong maghangga? May hangganan po ang lahat. Ako ba anak ay di marunong magsawa? May pagsasawa ang lahat. Ako ba anak ay nagtalo-sira? Hindi. Subalit ang tao ang talo-sira. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Nawa nakilala nyo ang Diyos na mahiwaga. May tanong po ba? May tanong po ba? Kung wala kayong tanong, tayo na po. Tayo na. Tayo na sa Antipolo. Saan tayo pupunta ngayon? Tayo nang makinig. Puso ninyo'y buksan sa habilin ng Ama sa inyong lahat. Udyok ng kalooban sa tuwina ay pakinggan. Kung siyang sa inyo'y nananahan, sa isip nyo'y gawin, magnilay, magbulay. Kung sa isip nyo ay siya'y nadarama, na nangungusap ng salita niya, nagsisilid ng mabuti, tanggapin ninyo at makabubuti sa inyo. Subalit kung di siya sa inyo'y nagbibigay ng kalituhan at kaguluhan, ay di nga siya. Kaya huwag niyong tanggapin sa isip at damdamin, upang huwag magdulot ng sa inyo ng kaguluhan. Inyong gawing marapat, sama ay tumanggap, magnilay, magbulay kayong lahat. Kayo ay buhay, natatanggap ng kanyang pagpapala, sa iba't ibang pagpapala, na kung inyong kakamtin, kayo'y masisiyahan. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Halina kayo, mga mahal ko.